Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hingi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, ika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. May mga pusong nagagalak sa kabila ng ating mga pagkabigo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ay mahina at may dinaramdam. Ikaw po ang aming tagapagpagaling, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ay may mga pangamba, maraming kinatatakutan, ngunit ikaw ang mabuting pastol na nagtatanggol sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Marami kaming mga tanong na hindi namin masagot, ngunit Panginoong Jesus, ikaw po ang siyang katotohanang nagpapalaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkop mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu. Sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, "Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan.
Bahala na kayo at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto. Saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo'y nang magtiis, ng tagumpay ay makamit at sumati ng langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamahati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin,
sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan. Kung meron pong kalungkutan kayo na nararamdaman ngayon o dinadaanan, ano po ang dahilan nito? Bakit kayo nalulungkot? Una sa lahat, ang pagiging malungkot ay hindi kasalanan. Bahagi po ng ating realidad. Bahagi ng pagiging tao. Kaya nga magandang tanong, ano yung pinanggagalingan ng kalungkutan? Sabi po ng pag-aaral, ang mga Pilipino daw po ay natural na masayahin. Natural na masayahin kahit sa harap ng delubyo, nakakangiti tayo, nakakapaglaro sa baha, nagbibiruan kahit may nangyayari sa paligid. Ang sabi, masayahin daw ang Pilipino. Ang ebanghelyo po natin tumutukoy sa kalungkutan na talagang inilalarawan ng Panginoong Hesus na isang malalim o masakit na kalungkutan. Yung kalungkutan na talagang parang mamamanhid ka na. Sobrang lungkot. Hayaan nyo na imungkahi ko 3 pinanggagalingan ng ating kalungkutan. 3 pinanggagalingan ng ating kalungkutan. Wala ako, meron ng iba, nag-iisa ako. Wala ako, meron ng iba, nag-iisa ako. 3 sa maraming pwedeng panggalingan ng ating kalungkutan. Una, wala ako. Halimbawa, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Iniwan tayo nung isang minamahal natin. Nawalan ng trabaho. Nawalan ng lakas. Malulungkot ka naman talaga kapag daranas ka ng mga ganito. Kaya masasabi natin, ang isang pinanggagalingan ng kalungkutan natin ay yung wala ako. Pero merong ikalawang pinanggagalingan ng kalungkutan natin. Ano yon? Meron ang iba. Meron sila. Yun bang nakikita mo na sila ay kumbaga masaya, komportable, sila nagtagumpay, at ikinumpara mo sa sarili mo. Wala namang kinalaman yung taong iyon sa iyo. Hindi ka nga kilala. Matagal na kayong hindi nag-uusap. Pero bakit kapag sila ay nauungusan ka, kapag sila ay parang mayroong naipapakitang bunga ng kanilang tagumpay o pagsusumikap, bakit nalulungkot tayo? Hindi kaya naiinggit lang tayo? Kaya minsan sumusunod dyan yung crab mentality. Pipilitin mo na hilahin pababa. O kaya kapag meron kang narinig na komento na pangit tungkol doon, agad-agad kang sasang-ayon. Para lamang ika nga tumabla ng kaunti. Pangalawang uri o pinanggagalingan ng ating kalungkutan ay kapag meron ang iba. Ang ikatlo ay yung tinatawag nating pinanggagalingan ng kalungkutan natin ay yung nag-iisa ako. Nag-iisa ako. Feeling mo walang nakikiramay sa iyo, walang umiintindi. Nag-iisa ka dahil nag-iisa kang kumakayo dito sa Maynila, hindi ka makauwi ng probinsya o dun sa mga kababayan natin sa abroad, napakahirap ng trabaho, hindi lang mahirap, malayo pa sa mahal sa buhay. Yung feeling mo walang nakakaunawa sa iyo, malungkot ka dahil pakiramdam mo, nag-iisa ka. Pero kung titingnan natin yung ebanghelyo, abot-abot din naman ang pangako ng Panginoon. Inilarawan nga niya ang kasiyahan o kagalakan sa isang ina
na pagkatapos maghirap, matakot, malungkot dahil sa kanyang panganganak, ang sabi sa Ebanghelyo, makakalimutan na niya lahat ng kanyang dinaanan sa panganganak dahil sa kagalakan na makita ang kanyang bagong silang na anak. Ganun kagalak, ganun kasaya, malilimutan mo na, mawawala na. Yung bang minsan karanasan natin yun Yung bang merong kang naging tagumpay o merong kang naabot sa buhay, may lumapit sa iyo, "Uy, sorry nga pala." Wag mo kalimutan mo na yan. Kung may utang pa ako sa iyo, okay na mo nang bayaran. Sa sobrang saya mo, sa nangyayari sa sandaling iyon, kakalimutan mo na lahat ng atraso sa iyo, utang sa iyo, o pananakit sa iyo, panlalamang. Sobrang galak. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Na tila malilimutan natin ang lahat, ang mahalaga, tayo ay masaya. 3 ring mungkahi ko para makamtan natin yung kagalakan na kagaya ng inilarawan ng Panginoon. Na imbis sabihin mong wala ka, sabihin mo, meron ka. Meron ka. Kesa isipin mo na ikaw ay ulila, meron pa rin namang nagmamahal sa iyo. Meron pa rin mga taong natitirang pinagtsatsagaan ka. Meron ka pa rin mga kaibigan na mahahawakan mo, matatakbuhan mo. Kung nawalan ka ng mahal sa buhay, o boyfriend, o girlfriend, may mga kaibigan kang pwedeng iyakan. May mga kaibigan kang magbibigay sa iyo ng kaaliwan. Nawalan ka ng trabaho, mayroong pagkakataon na pwedeng dumating sa iyo. Ika nga, wag mong hanapin yung wala. Maging masaya ka sa mayroon ka. Meron ka. Ikalawang mungkahi ko ay sabihin na natin, mayroon ang iba. Mayroon ng iba. Ibig sabihin, turuan natin ang sarili natin na imbis mainggit, ay maging masaya na rin tayo sa tagumpay ng iba. There is no other way to deal with inggit, with jealousy, kung hindi turuan mo ang sarili mo na maging masaya sa magandang kapalaran ng iba. Teach yourself. Disiplinahin mo ang isip mo na imbis mainggit ka, isiksik natin sa sarili, sa isip natin na masaya ka dahil sila binayayaan ng Diyos, sila ay tumanggap ng kabutihan ng Diyos, na kung sila ay tumanggap ng kabutihan ng Diyos, ikaw rin naman, pwede isang araw tumanggap din ng kagandahang loob at kabutihan ng Diyos. Alisin sa sarili ang inggit. Maging masaya ka dahil mayroon ang iba. Ang ikatlo na pwedeng panggalingan ng ating kagalakan o kasiyahan ay ang sabihin mo sa sarili mo na hindi ka nag-iisa pero meron kang kasama. Ang sabi po sa pag-aaral, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga Pilipino minsang itinilaga sa buong mundo bilang isa sa mga pangunahing bansa na masaya, ang dahilan dahil ang mga Pilipino daw relihiyoso. Meron tayong laging Diyos na tinatawag. Meron tayong nararamdaman na Diyos na kasama sa tabi natin. Meron tayong kilalang Diyos na nakikiisa at nakikiramay sa ating dinadaanan. Meron tayong Diyos na masayahin, kung kaya tayo ay masayahin. Hindi ka nag-iisa dahil mayroon Diyos na kasama ka. Ilang taon na po ang nakararaan nung ako'y nasa seminaryo pa at isang formator ng mga seminarista, pinadala ko po sila sa isang pabrika ng lata sa Novaliches. 5 mga 5 o 6 na seminarista. Ipinasok ko sila doon na ikinubliko ang kanilang tunay na pagkakalinlan. Ibig sabihin, hindi alam ng mga trabahador sa pabrika ng lata na sila ay mga seminarista. Bahagi po yon ng kanilang programa. Sumasabay sila sa pagpasok, sa pagkain, pagpapahinga hanggang sa pag-uwi. At isa sa mga binahagi nila sa akin ay yung nakita nila yung kasamahan nilang mga tatay o nanay na putol ang mga daliri. Kasama nila sa pagtatrabaho sa pabrika ng lata, marami sa kasamahan nila, katabi nila, putol ang mga daliri.
Minsang naglakas loob silang tanungin, bakit puputol ang inyong mga daliri? At ang sabi ng mga trabahador doon, ay tinamaan kami ng makina ng lata na putol. Pero ang ikinahanga nila, hindi mo raw mababanaagan sa mga mukha ng kanilang mga kasamang trabahador ang kalungkutan. Bakit? Dahil ayon din sa kanilang pagkakatanong at isinagot sa kanila, yung mga putol na daliring iyon, yun daw ang nagbigay ng pagkain sa hapagkainan ng kanilang tahanan. Yung mga putol na daliring iyon, yun ang nagpatapos ng kanilang mga anak. Pinili ng mga trabahador na iyon sa pabrika na isipin, mayroon sila, mayroon ng iba, at mayroon silang kasama. Ngayon, tanungin uli natin ang ating sarili. Saan ba nanggagaling yung kalungkutan natin? Okay lang malungkot, pero dapat alamin natin, saan nanggagaling iyan? At kung sakali na ikaw ay naroon pa rin sa kalungkutan, pakatandaan natin ang pwedeng panggalingan ng ating kagalakan. Mayroon ka, mayroon ng iba, at may kasama ka. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alleluia. 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 Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig.
bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan upang sa tulong ng iyong pagdingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiabit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon, idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kung hindi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. I'm beyond all anguish, all that I'm risen
to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your breath, and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazaring Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na po ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya
ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos po ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno tuwing Biyernes. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Cleanliness is next to godliness. Ang akin pong muling paalala o pakiusap, panatilihin po nating malinis ang ating simbahan. Napakalaki po nitong Quiapo Church. Kung hindi po tayo magtutulungan, ay ito po ay magiging marumi. Kaya pakiusap ko po, pag po kayong mag-iiwan ng kahit anong kalat sa inyong upuan o sa ilalim ng inyong upuan, pakidala na lamang po ang inyong mga kalat at ito po ay ilagay natin sa tama pong basurahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama
at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.